Ano? Pamilyar to mga dre. Tingnan nyo man yung jacket. I'm sure nakita nyo na to sa isa sa mga pelikula ni Mang Max. Ayan. Amoy Max Alvarado pa, oh. Oh, hey. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Kasagsagan ng bagyo nung araw na pinuntahan namin ang pamilya ng isa sa pinakasikat na kontrabida sa pelikulang aksyon, lalong-lalo na sa mga obra ni The King, FPJ. Sinong hindi nakakakilala sa nag-iisang Max Alvarado? Sa video na ito mga dre ay pupunta kami ng Batangas upang makipagkwentuhan sa mga kaanak ni Mang Max Alvarado. Bagaman may panakanak ang pag-ulan, ay banayad ang aming biyahe. Subalit pagdating namin ng Alabang ay hindi ko na malaya na wala palang gas ang aking motor. Tinted kasi ang panel gauge kaya di ko talaga napansin. Kaya ang ending ay nagtulak ako papunta sa pinakamalapit na gasolinahan. Minsan ay hindi talaga maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa gitna ng biyahe. Makalipas ang mahigit 4 na oras na biyahe, ay sa wakas nakarating din kami dito sa Batangas na kung saan nakatira ang mga kaanak ni Mang Max. Siya nga pala si Kuya Kerwin mga dre, ang apo ni Mang Max. Siya rin ang nakipag-ugnayan sa amin upang magbalik tanaw sa naging buhay ng kanyang Lolo Max Alvarado. Alright, magandang araw sa inyo mga dre. Ako mula Quezon City patungong Batangas, nagmotor muli po tayo, no. In-enjoy natin yung biyahe kahit umuulan sa Barangay Gulod, Labac, Batangas po, no, para malaman natin ang kwento ng buhay ng isa sa iniidolo nating kontrabida noon sa pelikulang action, lalo-lalo na sa mga obra ni The King, FPJ. Mga dre, kilalanin natin ang buhay ni Mang Max Alvarado. Siguro bagay sa mukha niya ang magkaroon ng fishball. Yung pag binugbog, nagkakabukol-bukol ang mukha. Or sa tunay na buhay ay si Ginoong Gavino Teodosio. Narito po ang kanyang pamilya, no. Pinuntahan ko po talaga dito dahil nag-reach out sa amin ang kanyang apo sa tuhod na si Sir PK at ang kanyang apo na si Ma'am Leslie. Ma'am, maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung pang-ilan po kayong apo ni Mang Max? Padalawa ko, pero marami kami. Ang bali, ang father niyo po ay si? Ang father ko si Mario Teodosio. Panganin na po ni Lolo, si Ate Marie Teodosio. Babae. Tapos, Ate Mary Teodosio. Tapos, kuya ko. Tapos, ako. Okay. Meron pang iba, hindi ko na sila kilala. Okay. Bali, ang father po ninyo, ang pangalawang anak ni Mang Max. Una. Panganay? Kumbaga, unang asawa. Okay. Anak sila noon. Tapos may pagdalawa, sina Tita Marisa. Kumbaga, sa unang asawa yung father nyo? Sa unang asawa po. Okay. Paano nag-umpisa si Mang Max? Saan po kayo nakatira noon? Caloocan. Sa may obrero. Obrero. Sa may Arpata. Doon kami. Tubong kayo? Maynila. Maynila talaga. Kumusta ang buhay nyo noon? Nung bago maging, kwento nyo sa amin, bago maging artista si Mang Max, anong pinagkakabalahan niya noon? Ang pinagkakaabalahan ng lolo ko noong araw, yan nga yung sayaw, yan. Alam ko noon dati, naglililis ng sine. Tapos, nagtuturo na sa'yo kina Elizabeth Lopez. Talagang marunong siyang sumayaw? Paano niya natutunan yun? Ewan ko, hindi ko. Talagang talent niya na? Talent ngayon magsayaw. Instructor? Dance instructor? Oo, nagtuturo na sayaw nung araw. Hanggang sana discover siya niya PJ. So tama yung nasa ginawa kong trivia na dahil dun sa pagtuturo niya ng sayaw, dun niya nakilala yung mga taga-pelikula. Tama po ba? So nagkaroon siya ng connection. Oo, kaya dun nagsimula lahat. Gaano katotoo, ma'am, yung naririnig ko na siga pala to si Mang Max sa Maynila? Totoo po ba yun? Kwentuhan niyo naman kami. Naririnig ko lang mga barkada niya, mga puro sanggan. Yan.
Pero nung bata kasi ako, hindi ko naman alam na ako din pala ako. Na, kasi late na eh, nung nalaman ko, siguro ako ay grade 3. Tatandaan ko lang yun noon. Pag lalabas ako ng bahay, may naririnig ako, pero hindi ko masyado pinapansin. Tapos nung mga ano lang, may nangihiram sa akin, dinadala ako sa magandang bahay. Hindi ko alam yun pala, doon na yun. Kinamas ng parada na pala ko, dinadala. Tapos, hindi naman ako nagtatanong. Late ko na rin nalaman na ganito, apo ka ni ganito. Ibig sabihin po, ma'am, dahil late nyo nang nalaman, tinago po ba ito ng father nyo? Hindi sa tinago. Ano kasi, nagkahiwalay ang mama at papa ko. Okay. Nung nagkahiwalay sila, siyempre, ang nakuha lang, kuya ko. Tapos ako ang naiwan. Pero ang totoo, ako dapat ang kukunin. Nino ni father nyo? Ah, okay. So, nagkahiwalay kayo magkapatid? Pero, ako ay 40 nung magkasama sila. Okay. Nag-reunite. Tapos doon ko na nalaman na apo ka nang ganito. Hanggang sa nakikita ko na siya, nanonood na ako ng mga pelikula niya. Baka nagsishooting. Doon nung bata po kayo, may naririnig-rinig na rin kayong kwento, lalo itong galing sa father ninyo na anak ni Mang Max. Ano-ano po yung mga kwento maaari yung i-share sa amin? Marami. Ano po? Ito ng papa ko yun. Kasi laking Maynila din lolo ko. Nakulong. Okay, iyon yung dahilan. Kaya nagkahiwalay sila ng mother nyo. Sa Tondo po ba sila, ano doon? O hindi kaya po, Tondo? Tondo. Pero Tondo. ang lolo ko, alam ko, tumatambay lang dati na sa mga Quiapo. Meron siyang barkada na pinakasanggano mismo ng Quiapo. Kaya po. Barkada ni Mang Max. Talagang kinatatakutan sa Quiapo yung barkada niya. Natropa siya doon. Natropa siya. Ano-anong mga ginagawa nila doon sa Quiapo? Kinakatakutan ba sila doon? Pero yung mga ginagawa naman nila nun, itinutulong din nila sa mga ano. Parang Sa nangingikin sila ng bawa. Tapos, yun, itinutulong din sa mga may hirap. Mga pulubing, nagkalat dyan. tumutulong din sila. Parang asyong sa longga din, ano? Parang ganun. Ewan ko kung gaano, hindi ko alam kung gaano to ka solid yung information na to. Pero ayon dun sa trivia na nilagay ko, na nilabas ko, minsan sa buhay kasi ni FPJ na parang napasubo siya, napalaban siya sa Big Four Syndicate. Sa Caloocan yun. Ngayon, medyo ang kwento, sinalo ni Mang Max, tinulungan niya si Mang Max. Tinulungan niya si FPJ dahil nga siyempre magkaibigan na sila noon eh. Na sinabi niyang hindi pwedeng dito sa Quiapo, hindi pwedeng humapak ang mga paa ng Big Four Syndicate na yan dahil ako makakaharap nila. Iyon ay base sa narinig ko lang din na kwento na malapit kay Mang Max. Hindi ko sure siyempre nakwento lang din sa akin na maaaring totoo. Kasi nga sabi nyo, medyo pagsasama-samahin natin yung mga kwento na nagkaroon siya ng kaibigan ng nasiga sa Quiapo, connected dun sa ano na yun, di ba? Sa information na yun, ano. So sa pagkakaalala niyo po, kumusta si Mang Max noon nung naging artista na siya? So sobrang masipag, mabait naman po. Yung kung anong meron sa kanya, meron ng mga anak niya. Hindi naman kayo pinabayaan? Hindi naman ako pinabayaan. Kasi alam ko namang nagtataka ako bakit pagkaano, alis ako, pupunta ako doon, may dala ako. Yun. Tapos may dala akong sobre, galing sa kanya. Na hindi niyo pa alam? Hindi ko pa alam. Nalolo niyo siya? Nalolo ko siya. Main reason na hindi niyo nalaman, bakit? Bakit late niyo nang nalaman? Ay, kasi yun ako. Okay. Murder. Okay po. Tapos yung tumutulong sa mama ko. Yun. Tinamak na doon. Pag may kailangan sa akin na problema, lumalapit ko. Kumbaga, nung nakulong ang father nyo, dahil nagkaroon siya ng kaso, hindi rin siya pinabayaan ni Mang Max. Talagang tumutulong pa rin siya, nagbibigay ng suporta, hanggang pati sa inyo po. During that time ba, ma'am, meron na rin siyang pamilyang diba? Oo, kinatita Marino. Kasi nung mama ko at saka papa ko, nung kinasal sila,
Then, nung napanganak ang aking kapatid na panganay na lalaki. Tapos sumunod ako. 1973, pinanganak ako. So, ilang buwan pa lang sila kinakasal. Ay, pinanganak ako pala. Nagkahiwalay sila. Dahil nga gawang sasaksak na ako. Yung nga, dahil nung nagkahiwalay sila, then nagkasakit ako, lumapit daw ang mama ko, kinalolo, saka sa mga kamag-anak niya na hindi daw siya tinulungan. Hindi naman. Mang Max. Oo. Okay. Halos daw 50-50 ako. Hindi daw ako. Walang inabot. Oo, walang inabot daw. Ayon sa mother ninyo. Oo, yun sa mother. Oo. Okay. Siyempre, kapit sa patay, asawa ng kundi dahil doon sa tatay nung kapatid ko sa padalawa, hindi ako mabubuhay. Bakit po? Siyempre, 50-50 na. Anong ginawa niya? Siya ang gumastos sa hospital. Sinagot para niya. sa akin. Sinagot niya. Lumaki ako, natatandaan ko. Kinukuha ang kapatid ko. Ako ang naiwan. Nung ako, siyempre, tanda ko nun, kinukuha siya sa bitana, ako ang naiwan. Nung mga nakaedad ako ng mga siguro mga 9 o 10, may pagkadadaan ako doon sa may dinadaanan doon. Sa dinadaan ako papuntang school, may nag-aabot sa akin pera. Baon ko sa school. Hindi ko alam, hindi ko naman tinatanong kung bakit po. Kapag may inaabot na sobre. Kanino galing? Doon sa kamag-anak ng ng papa. Okay. Then, yung pagka may sobre, siyempre, may bibigay ko doon sa mama ko. Basta inabot nyo lang. Basta inaabot ko lang. Yun. Parang patago yung pagbibigay niya ng ano. Tapos, pagdadaan ulit ako doon, pag-araw ng Pasko, may mga, yung bago magsumapit, yung mga bilihan na ng papasko. Apo. Pero, may mga ganda akong damit. Yun. Galing pala doon. Hindi naman na ikukwento sa akin. Parang bumabawi din siguro sa mga pagkukulang. Gamit naman sa school, oo. Yan. Mga pambamba, Opo. Binibigyan naman ako. Mga 14 years old ako, doon po nakilayan ang mukha ng lolo ko. Nang malapitan. Paano pong eksena? Pumunta kami ng Cubao, sa bahay ng lolo ko. Nakaupo siya nun. Nakahubad pa nga siya nun eh. Okay. Nununod ng TV. Then, nung nakatalikod siya, sabi ng papa ko, magmano ka? Ganun. Nagmano ko, pagtingin ko yun. Artista na siya nyon? Artista na, oo. Okay. Marami na siya nagawang ng mga pelikula. Apo. Hindi ako nagkakamali, mga 1980, mga 1987, 86. Kasagsagan niya nun. Ako, ang lolo ko ng 14 years sila ko noon. Apo. First time. First time. At saka talagang malapitan. Malapitan kong nakita na nagkito ako. Okay. Tumawag ang lolo ko doon sa anak niya. Tapos sabi nga siya, papunta mo sa ganito. Yung pinamili ako ng mga gamit. Pinamili ako. Yan na ba si Leslie ka mo? Sabi nga, ganyan. Sabi ni Nani? Yung Max Alvarado. Hindi ako. Hindi ko akalain na makikita ko ng gano'n na malapit ang lolo ko. Pero that time, pinakilala na ba ng father nyo na siya yung lolo ninyo? Nung bata ako, pag naglalaro ako, yan, apo ng ganito yan, ganyan. Yung mga siguro, hindi naman ako naniniwala pa. Nangyari sa... Siyempre, hindi naman ako hindi naman din ako nagtatanong. Opo. Hanggang sa, nung point na nung nakilala ko lolo ko nga. Anong naramdaman nyo nung mami? Di ko alam kung matutuwa ako. May galit. Hindi ako. Walang galit? Walang galit. Hindi ako pwedeng magalit nung point na yun kasi wala pa ako naririnig na problema na ano. Okay. Late ko na narinig na ganito, ganyan. Hindi naman siya siniraan ng mama ko. Anong naramdaman nyo noon nung niyakap kayo ng lolo nyo? Ka na naglalamig ka na
Nang niyakap ka ng artista, Mm. na hindi mo alam, lolo mo pala yun. Oh. 14 years old ako nung niyakap ko lolo ko. 80s, kasikatan niya yun, no? Oo, pasikatan niya nung ang kasama niya lagi nun, sina Rudy Fernandez. Mm. Ang ang ano niya, IC, Paquito Diaz. At saka si Romy Diaz. Ang Close niya. Ang close na laging kinukuha ni Max Alvarado na kontrabida sa kanina, Rudy Fernandez. So, na-obserbahan nyo rin yun, nakikita nyo rin yun. One time, Oo. sinama ko ng papa ko, nanood ako ng shooting. Parang Inday Bote na kontrabida si Lolo. Maricel Soriano. Na kontrabida si Lolo. Ano sila doon eh? Sinama kayo. 20. Okay. Ay, alam ko yun. Okay. Doon ko nalaman na apo ko ni, ano. Okay, ikakat natin ikakat natin mama. Itutuloy natin mamaya, no? Paano mo nalaman, sir, na apo ka pala ni Mang Max? Ano po, nanonood po kami noon ng TV. Ang ganda po ng panood ko. Movie. Opo, movie mismo ni FPJ Panday. Okay. Panday, di ka po pagka mga pahapon, tapos mga Sabado, Linggo, puro palabas ni, palabas ay puro Tagalog. Panday. Yung Puro kay FPJ. si Lizardo siya doon. Sa tunay. Tapos ngayon, bigla pong, gigil na ho ang nanay ko. Yan, kamukhang kamukha mo eh. Sabi nga, kamukhang kamukha mo eh. Sabi, sino ga? Sino ga ho? Sabi, yan. Lolo mo yan sa tuhod. Sabi niya, siyempre po, bata pa ako, hindi ko po naiintindihan kung ano ba nangyayari. Nung sinabi ni mami na ano. Nung una talaga hindi ako naniwala. Bakit? Hindi. Tapos, tingnan mo, kuwang-kuha mo. Sayaw, mukha, bigote, balbas, kuwang-kuha. Ibig sabihin, sir, namana mo rin yung pagiging ano niya. Dancer. Opo. Dancer. Ngayon po, sa tunay po ngayon, ako po ay isang nagtuturo din po ako ng sayaw. Tapos ako po ay sumasali din ng teatro. Pero nung nalaman mong lolo mo siya, syempre proud ka. Ay, proud po ako. Babalik po tayo kay ma'am. Dinala kayo ni Mang Max sa shooting ng anong pelikula po yun? Inday Bote. Dead Bote. Ay, mas gusto pa ako. Hindi problema yan. Okay, ano nangyari? Kwento niya naman po sa amin. Well, nanonood lang ako ng shooting niya. Shooting nila. Sabi ng lolo ko doon sa papa ko, dali mo si Leslie doon. At manood ko ng shooting ito. Wala naman ako doon. Manood lang ako. Nakupo lang ako doon sa isang tabi. Kumusta yung experience na yan, ma'am? First time ko niyakag ako ng lolo ko. Doon pa pinadala sa papa ko. Isama ako doon. Nanonood ako. Nari ko bang itanong kung bakit yung kaso ng father ninyo, anong nangyari? Hindi siya mismo ang nakapatay nun. Okay? Kundi yung kasama sa Grupo? ang tanda ko ay sila anak tayo ni Pops Fernandez, Ay, ganun? saka si Berting Labra, saka si yung Ano ba pangalan ng father niyo, ma'am? Mario Teodosio. So, magkakagrupo yan sila? Oo, magkakagrupo. Isa siya sa mga nakulong kasabay ni Galag? Berting Labra? Nung dinadala ako ng lola ko sa loob, sabi ng lola ko, lantay sa papa mo. O sige. Wala naman ako dun. Dinala ako dun. Makap ako dun yung tatay ni Rudy Fernandez, ni tatay ni Pops Fernandez. O, si Eddie. Oo, tapos si Berting Labra. At saka may mga artista pa siya na nakasama dun. Na, ayan na ba ang anak mo? Sabi ganyan. So, ibig yung sabihin, kasama yung father nyo dun sa kila Eddie Fernandez. Oo. Kasama siya sa kaso. Iisa lang yung ano nila, kaya sila nakulong. Pagbintangan lang ang papa ko. Okay, tama. Kasi actually, pati daw si Mang Berting Labra, nadamay lang din. Oo. Sa kaso. Dami-dami lang. Nadamay lang din. Talaga, hindi namin alam yun na kasama pala sila sa eksena na yun. Gusto ko na yun, lahat ng mga yun, sa loob na munti. Halos magkasunod lang silang dalawa ng papa ko na lumaya ni Berting Labra at saka ng papa ko. Sino nauna po? Una muna papa ko, bago ang Berting Labra.
Anong nangyari sa father po ninyo? Kumusta na siya? Kumusta po siya nung nakalabas siya? Nung pinag-aabalan niya? Nung nakalabas siya, walang ginawa kundi ganito. Gala dito, gala doon. Kailan po namatay? 2023, December. Late lang. Ito lang. Noon, pagka pupunta yan dito, dami-daming dala ng mga gamit. Siyempre, yung sabi ng papa ko, to kay lolo mo to. Hala, hindi ko na talaga hindi ko na siya pinadala, kunwari na wala. Lagay ko na lang diyan. Hindi ko na pinadala. Kahit luma na siya, na sira na, hindi ko na Ang alin po yun? Ang alin po, mami? Yung jacket na yan. jacket po ninyo yan? Ni Maxel Barra. Ala ba? May jacket din mga Max. So, patingin nga, sir. Patingin nga po ng jacket, sir. Wow! Ano po yung jacket ni Lolo Max? Napakalumat, napakagamot. Umuti na, itabi nyo pa. Dala-dala po ni... Kasi yan ng lolo ko, kaya hindi ko. Opo. Siyempre. Alagaan nyo po. Ano po ang Sira na yan. Pero, familiar na familiar to, mga dre. Tingnan nyo man yung jacket. I'm sure nakita nyo na to sa isa sa mga pelikula ni Mang Max. Yan sira na nga. Amoy Max Alvarado pa, oh. Wag. Wag. Ayaw niyo. Hindi. Oh, narinig nyo na. Hindi po pinagbibenta ni Mami Leslie ito. Mawala ng lahat. Oo. Wala na. magkakatawa pa Wag mga lang. anak. Kita niyo ba si Ma'am Max kasama niya si FPJ? Oo. Talaga? Mm. Paano pong nangyari? Isang beses na, hindi ko na, ano pelikula yun eh. Na magkasama silang dalawa. Na kontrabida si Lolo. Yun. Sabi, dali mo yung anak mo doon. Nalaman kasi ni Lolo na favorite ko si Fernando Pujoy. Oo. Dali mo doon. Sa shooting po ba ito? O sa studio? Sa shooting. Okay. Tapos yun, live kong pinanood yung Shooting nila. Oo. Nakamaya ko si Fernando po. Pero ang alam ko, sa isang mga director na ano ni Lolo, ay nino ko si Chat Bernardo. Mami, pwede pahawak. Pwede ko bang itry? Oh, nasa mansalin ko na yung pagkakataon, mga dre. Susuot ko yung jacket ni Mang Max. Dami na namang may inggit dyan. Bahala kayo, ha? May pera siya, mami, oh. May lumano talaga yung... Oo, ay, gumano yan. Sakto sa akin. Bro, binaalala ko itong jacket. Ay, kita mo yun doon sa pelikula, hindi ko lang basta nung kontrabida. Kung anong pelikula niya ginamit to. Marami, nare-recognize ko yung design ng jacket eh. Ano bang nangyari kay Mang Max nung nung namatay ba siya, ganito, ganyan? Nung nawala na yung movie, sa pagkakaalala nyo, Kaya hindi na siya kinukuha kasi kaya nga nang nalaman na mata kong uminom. Kumbaga sa naluto na yung kanya sa mga hard na ang inumin. ibig nyo sabihin, isa yun sa dahilan kaya wala na masyadong kumukuha sa kanya. Kasi hindi, wala nang kumukuha sa kanya. Dahil may sakit na siya noon. Nagkasakit na siya. Magkasakit na siya. Kailan po ba siya pumanaw? Naalala, 90s na po ba? 90s, 96, 97. Mga 97. Nung namatay, lolo ko ay 22 ako. O sa pagkakaalala nyo, anong naging sakit niya po? Sa bituka. Saan ba siya nilibing? Sa Manila North ba? Okay. Cremate. Cremate. Pero doon inano yung abroad. Yung abo. So, during that time, di maraming mga pumuntang kaibigan niyang artista. Oo, ayun, si Elizabeth Oropeta. Kaibigan niya talaga si Miss Elizabeth? Oo. Best friend. Best friend yung dalawang yan. Talaga? Oo. Tawag ko doon, Lola Oro. Kaya yung magkasabayan sila sumayaw, kasi nag-artista na sila. Yun. Magkasama sila dun sa Alupihang Dagat, yung PJ, with Elizabeth Oropesa. Sila. Silang dalawa. Kumusta naging buhay niyo noon? Nung wala na ang lolo niyo, na sumusuporta, mahina na ang pelikula, sabi biglang pumanaw po siya. Anong pinagkaabala niyo? Ano pong naging hanap buhay ninyo? Ng father ninyo? Papa ko walang alam na trabaho. Humihingi lang ng tulong sa mga kapatid.
Hindi talaga siya... Hindi siya marunong magbanat ng buto. Trabaho siya. Sugal. Okay, lulong ang lolo po sa Sugal. Yung po yung sa karera ng kabayo. Mahilig po mahilig mangerera ang lolo. Kaya, ang ano niya po kasi lagi, bahala na. Pagka nanalo kung natalo, edi wala. Pagka meron, edi swerte. Naintindihan ko. Doon siya kumakapit talaga. Wala siyang regular na pinagkakakita. Wala talaga. Kunwari, pupunta sa side ng tiyuhin po ng mama or sa tiyahin po ng mama. Manghihingi po siya doon. Tapos, di naman po sa sorry. Maraming mga sasabihin na about sa ganto ganyan, pinapabayan siya ganto ganyan, para mabigyan. Tapos pupunta ko dito, gayon din ako ang gagawin. Ay, gano'n. Wala ka bang sama ng loob sa lolo mo? Nagkaroon din po ako ng sama ng loob nga po sa lolo. Pero po sa tunay po, ang lolo ko po ang mas nagpakilala sa amin sa Lolo Max na ako nga po. Kami po ay apo sa tuhod ni Lolo Max. Mas magaling pa sa apo ko ni ni PJ. Yeah. Tapos nung tagal po ako, doon ko po naintindihan kung gaano kasikat at kung gaano kinikilala ho ang aking lolo, ang aming lolo sa tuhod. Naging proud ka na sa kanya. I'm sure tatanungin ng tao to Sikat si Max Alvarado, kahit paano malaki rin yung kinita niya sa pagiging artista, no? Nung nawala siya, wala bang naiwan para sa inyo? Wala. Kayo naghabol pero wala talaga. Hindi na. Kumbaga sa lumaki ako ng nakaya akong sa hirap. Yun naman yung pagkakakitaan din. Kanila na. Mga property, ganun, wala? Hindi. Wala. Wala kaming kinuha kahit na sa kanya. Kahit sa kanila na, yun lang, kung yun lang ang pag-aawayan namin na, yun na. Pinadanin nyo na lang kami. Kaya importante, Nakamag-anak mo. Yun lang. kinilala naman kayo. Pinilala naman. Kung yan lang ang Pag-aawayan, no? pag-aawayan natin, ang dahil lang dyan, yun na. Sa inyo na hindi na kami makikipag-agawan. Pinuubayan nyo na lang. Para wala nang away. Para walang away. Tama. Ang bait naman ni Mami. Kung tutusin, pwede ako humingi ng tulong sa kanila. Apo. Pero ako ay namamasukan katulong. Diyan lang. Yan, malapit tayo na yun. May anak akong 2 college. Pag napapanood nyo si Mang Max sa TV, sa movie, ano pakiramdam, no? Dulo mo, isang artista. Yan, kahit na kontrabida, yung araw, kahit kontrabida, masilayan ka lang, sikat ka na Diba? Tama. Masilayan ka lang sa konti sa camera, sikat ka na noon. Siyempre, Max Alvarado yun, talagang tumatak din talaga. Icon din yan Benta na natin kay Bustoyo to, Mami. Biro lang po, Mami. Mami, maraming salamat po sa pagkakataon na aral ng buhay para sa mga viewers natin. Anong lesson sa buhay ang pwede nyo i-share sa amin? Kumayot ka para kumain ka. Hindi na sa lalapitan mo ay meron. Paano kung lalapitan mo, may sakit? Ayun na lang ang Tama. ihigin mo pa. Kumbaga, tumayo ka sa sarili mong pa. Sarili mo pa, huwag kang umasa. Ayan. Okay, maraming salamat po, Mami, sa pagkakataon. Thank you po. Sir, maraming salamat po. Kahit maikli lang yung ating kwentuhan, siksik naman, no? Okay, maraming salamat. Talapakan tayo kay Mami. Sir. Thank you po. Thank you, din. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.